Pinagpalang araw sa lahat. Ako ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy. Alam ko marami kang pinagdaraan ng problema, pero daanan mo lang at huwag mong tatambayan. Dahil hindi matatapos yan, hanapan mo ng solusyon. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang ating mga tagapakinig. Nais kong batiin si Ginoong Gestoni ng Yums Langlib at si Mark Allison ng Yums Langlib din at si Binibining Shania Ronquillo ng Yums Langlib. At sa lahat ng mga mag-aaral ng Yums Langlib, binabati ko kayo at higit sa lahat sa mga naging inspirasyon ng podcast na ito. Shout out sa inyo. At muli ating dagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa pananaliksik dito lang sa Crispy Talks. Na lagi nagpapaalala na huwag natin nahayaan na lilipas ang araw nang wala tayong matututuhan. Ngayon ay pag-usapan natin ang paksa patungkol sa pagbuo ng tentatibong bibliografiya o kaya ay yung talaan ng sanggunian. Sa paghahanap ng datos tungkol sa paksa, ang karaniwang nagagamit na sanggunian ay mga aklat, pahayagan, journal, magazine at mga computer, database at mga aklat pananaliksik na inayos na paalpabeto. Matatagpuan dito ang pangalan ng author, nauuna ang apelyido, pamagat na aklat, magazine, artikulo, pangalan ng magazine, pahayag, lugar na pinaglimbagan, taon ng pagkakalimbag at pahina. Ang talasanggunian o bibliografiya ay bahagi ng isang pananaliksik o maging ng aklat. Nakakikitaan ng talaan ng mga aklat, journal, pahayagan, magazine o website na pinagsanggunian o pinagkuhanan ng impormasyon. Sa pagkalap ng datos, huwag kalimutan ang talaan ng sanggunian, magkaroon ng magkakabukod na talaan para sa iba't ibang sanggunian. Kaya dito ay ating tatalakayin ang APA format o American Psychological Association 7th edition. May dalawang uri ng pagtatala ng impormasyon o datos. Una ay ang tuwirang sipi. Ito ay eksakto kumpletong pagsipi ng bahagi ng orihinal na teksto. Maaaring ito ay isa o higit pa sa isang salita, parirala, pangungusap o talata. Ang pangalawa naman ay ang pabuod. Ang orihinal na teksto ay kailangang ibuod sapagkat may mga tekstong mahaba. Kailangang may sagwa ito sa pamamagitan ng paggamit ng sariling pananalita ng mananaliksik. Paraphrasing ang tawag dito. Ngayon, paano nga ba natin isusulat ang APA? No? Isang estilo ng pagsulat ng bibliografiya o pagbanggit sa loob ng papel na karaniwang ginagamit ng mga mananaliksik sa disiplina ng gagham at mga pang-akademikong papel. Nagagawa nitong maging tuloy-tuloy ang daloy ng teksto sa pagbasa. Sa paggamit ng APA, pagkatapos banggitin ng paraphrase, kailangan sundan ito ng apelyido ng author at ng petsa kung kailan ito na ilathala o nabanggit ng author. Mahalaga na maging maingat na pagkilala sa pinagmulan ng hiram na ideya, datos o impormasyon. Kung nabanggit na ang pangalan ng author sa mismong teksto, taon na lamang ng publikasyon ang isulat sa loob ng parenthesis. Kung dalawa ang author, banggitin ang apelyido ng dalawa at ang taon ng publikasyon. Kung ang babanggitin ay bahagi na akdang may higit sa isang volume, banggitin ang bilang ng volume kasunod ang pangalan ng author o mga author ngunit tutuldok ang gagamiting bantas upang paghiwalayin ang unang entry sa taon ng publikasyon. Kung tatlo o higit pa ang author at hindi nabanggit ang pangunahing author sa mismong teksto, banggitin na lamang ang unang author sa loob ng panaklong at sundan ng et al. Bago ang taon ng publikasyon. May mga hakbang sa pagtatala ng sanggunian o bibliografiya sa estilong APA o APA. Halimbawa na isa ang author. Kapag isa ang author, susulat ang kanyang pangalan. Una ang apelyido, sunod ay ang kanyang pangalan na pwede namang yung kanyang pangalan ay abbreviation na lang. Sunod ay ang taon,
pangalan ng kanyang libro, kaya naman ay isinulat. Sunod ay ang lugar at sino ang nag-publish, no, o yung publishing house na tinatawag. Kapag dalawang author, ay banggitin ang apelyido ng dalawa at ang taon ng publikasyon. Halimbawa ay Irabagons Cristina T. at Gonzales Corazon C. Taon, pangalan ng libro, lugar at yung publishing company. At kapag naman tatlo ang author, ay naglalagay na lamang tayo ng et al. No, binabanggit natin ang unang author. Halimbawa ay Garcia Lacandupil C. et al. Sunod ang taon, pamagat ng kanyang libro, akda o pananaliksik, lugar, at kung sino yung nag-publish. Kapag naman walang author o editor ang nakuha nating pinagkuhanan natin ng datos, ay simulan sa pamagat ng akda at tuldukan ng taon ng pagkasulat, lugar ng pinaglimbagan, publisher na nagsagawa ng paglilimbag. Halimbawa ay The Personal Promise Pocketbook 1987, Makati, Alliance Publisher Incorporation. At pagdating sa magazine at journal, diaryo at newsletter, no, kapag diaryo, inilalagay natin ang taon at ang buwan, pati ang araw, kasi ang diaryo ay araw-araw na naglalabas ang diaryo. Kaya halimbawa, no, Morales N, 2014 August 13, pangalan ng kanyang sinulat, MPC Goes into Renewable Energy, pangalan ng diaryo, no, The Philippine Stars, Volume 29, number 17, page B7. Ay kapag naman thesis o dissertation, sinusulat natin yung pangalan, apelido, no, apelido, pangalan ng gumawa ng pananaliksik, anong taon, pamagat ng kanyang pananaliksik, at saan lugar. Halimbawa, Edulzura Princess 2017, epekto ng social networking site sa mga piling mag-aaral senior high school in progress, senior high school in progressive, dinalathalang thesis, senior high school in progressive, Bacoor City, Bacoor City. Okay, so yun, yung example. At kapag naman pelikula, cassette, gaya ng pagtatala sa aklat, papalitan lamang ang author ng direktor kung pelikula, at artist, speaker, lecturer kung cassette, BCD or CD. Halimbawa, Bernardo Sigrid A, director yan, 2017, pamagat ng pelikula, Kita-Kita by Viva Films. Alright, ganun din sa CD, ano? Papalitan lang natin doon yung director kung sino yung artist. At doon naman sa mga hanguang elektroniko, ito ang karaniwang ginagamit na, no? Halos wala naman na nagpupunta ng library, kakaunti na lamang, at lahat ay available na online. Kung nakapost sa internet ang pangalan ng author o contributor, taon at pamagat, sundin ang tuntunin at isunod ang sinalungguhitang website o path, tuldok. Kung pamagat lamang available, simulan sa pamagat, tuldukan at isunod ang website o path na sinalungguhitan. Kung hindi available ang datos, pangalan ng author at pamagat, ilagay na lamang ang sinalungguhitang website. Okay? At may mga hanguan ng impormasyon o datos. Ayon kina Masura et al., ang mga halimbawa ng hanguang primarya o primary sources ay ang mga individual o otoridad, mga grupo o organisasyon, asosasyon, samahan o kapisanan, pamilya, mga pampublikong kasulatan, dokumento at iba pa. Kabilang din dito ang mga kinagisnang kaugalian, maging ang pampublikong kasulatan o dokumento. Primary sources ang mga yon. Samantala, ang hanguang sekundarya naman ay aklat tulad ng diksyonaryo, encyclopedia, taunang aklat, journal, atlas, almanac, mga lathalaing artikulo, gaya ng magazine, disertasyon, manuskrito at iba pa. At yung hanguang elektroniko, no, kapag primary sources, first hand yan eh. Kapag secondary sources, second hand na yan. Hanguang elektroniko o internet ay may ituturing ngayon bilang isa sa pinakamalawak at pinakamabilis na hanguan ng mga impormasyon o datos. Ang teknolohiyang ito ay bunga ng kombinasyon ng mga serbisyong postal, telepono at silid-aklatan, mga Uniform Resource Locator o URL.
na nagtatapos sa .edu ay mula sa institusyon ng edukasyon o akademiko, .org, organisasyon, .com, business o commercial, .gov, PH, institusyon o sangay ng pamahalaan o gobyerno ng Pilipinas. At kasama din sa mga hanguan ng impormasyon ay yung tinatawag nating silid-aklatan, isang lugar puntahan upang makapangalap ng mga impormasyon o datos na nais saliksikin. May tatlong yugto ng pananaliksik sa silid-aklatan. Una ay yung card catalog, sangguniang aklat, bibliography index at hanguang elektroniko internet. Pangalawa, ang pagsusuri ng kinasangkutan ng browsing, skimming at scanning ng mga aklat at artikulo at pagpili ng citation mula sa babasahin. Pangatlo, pagbabasa at pagtatala mula sa aklat, sanaysay, artikulo, computer printouts at iba pang sanggunian. At may uri ng card catalog. Card ng paksa, dapat hanapin kung malinaw pa lamang sa mananaliksik ay ang kanyang paksang tatalakayin. Sunod ay ang card ng author. Kailangan tingnan kung ang mananaliksik ay may naiisip na agad na author na otoridad sa kanyang paksa. At pangatlo ay card ng pamagat, ang pinakalapitin na mga mananaliksik na hindi pa tukoy ang paksa o author na gusto nilang saliksikin kung kaya para naghahanap pa sila ng kanilang paksa sa mga librong pamilyar na sa iba. At tandaan nyo na sa paggawa ng tentatibong bibliography yan ay paalpabeto at napakahalaga na meron kayong listahan ng mga nasaliksik nyo, no? O halimbawa ay mga nahanap nyo na kaugnay na pag-aaral at literatura. Mas maganda gumawa kayo ng table na naglalaman ng pamagat, ano yung nilalaman nun, at yung sanggunian para hindi kayo maligaw pagdating sa paggawa ng inyong tentatibong bibliography. Napakahalaga niyan para maiwasan natin na yung mga datos na nilagay natin ay kinikilala natin na doon nang galing. Alright, so yan lamang ang ating naging talakayan para sa araw na ito. Sana ay nagkaroon ng dagdag kaalaman ang mga tagapakinig ng podcast na ito. Napakadali lamang, pwede nyo rin bisitahin ang website ng https://www.scriber.com at magbibigay pa kung meron kayong hindi gaanong naintindihan pagdating sa paggawa ng tentatibong bibliography. Pero pinakamahalaga ay nagkaroon kayo ng kaalaman na sa paggawa ng tentatibong bibliography. At bago natin tapusin ang podcast na ito, ay nais ko mag-iwan ng isang salita, ang salitang pagmamahal. Para sa iyo, ano nga ba ang pagmamahal? Muli ito ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy.